Ano ang mangyayari kung ang simpleng larong pambata ay biglang maging daan para makita ang hindi dapat makita? Sa tahimik na bayan ng Lilian, isang grupo ng kabataan ang nakatuklas ng lihim na matagal nang itinatago, isang bagay na hindi nila kailanman inasahan. Ang kanilang kamera ay nakakuha ng isang eksena na magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Maligayang pagbabalik sa Cinema Recap. Ngayon ay ibubuod natin ang science fiction thriller film na pinamagatang Super 8. Nagsimula ang pelikula noong Pebrero ng 1979 sa isang planta ng bakal sa Lilian, Ohio. Namatay si Elizabeth Lamb sa isang aksidente. Siya ay asawa ni Deputy Jackson Lamb at ina ni Joe Lamb. Dumalaw sa lamay si Louis Dainard. Sinisisi ni Jackson si Louis Dainard sa pagkamatay ng kanyang asawa at itinaboy palabas ng bahay saka isinakay sa kanyang squad car. Habang pinapanood ni Joe ang kanyang ama sa pag-aresto kay Louis, ang kanyang tingin ay lumipat sa isang pilak na locket sa kanyang kamay. Noong tag-araw, ang kaibigan ni Joe na si Charles ay nagsushooting ng Super 8 na pelikula para sa isang film festival at nakuha si Alice Dainard para gumanap na asawa ng isang detective. Nang maglaon ng gabing iyon, pinuntahan ni Joe si Charles at ang iba pa nilang tauhan, sina Carrie, Preston at Martin. Si Alice ay nagpakita dala ang Buick Skylark ng kanyang tatay. Dumating ang grupo sa Lilian train station, kung saan balak ni Charles na kunan ng eksena si Martin bilang detective ng kanyang kwento na sinusubukang paalisin ang kanyang asawa dahil sa impeksyon ng zombie. Si Joe ay nabighani kay Alice dahil sa pagtatanghal na nagpaluha sa kanya. Natigilan ang mga lalaki sa tunog ng paparating na tren. Hiniling ni Charles na simulan nila ang pelikula sa lalong madaling panahon upang maisama nila ang tren sa kanilang pelikula at mapataas ang production value. Habang kinukunan nila ang eksena ng dumadagundong na tren sa istasyon, natanaw ni Joe ang isang puting truck na lumiliko papunta sa Riles. Ang truck ay tumama sa tren na nagdulot ng napakalaking pagkadiskaril at pagsabog. Ang grupo ay tumakbo para magkubli at sa kabutiang palad ay nakaligtas. May narinig si Joe na malakas na paghampas sa isa sa mga nadiskaril na bahagi ng tren at tumilapon ang pinto nito. Sa pagsusuri sa mga nasira, nakakita sila ng ilang kakaibang puting cube. Kumuha ng isa si Joe at nakita nila ang nag-crash na truck. Sa loob ay nakita nila ang katawan ng isa sa kanilang mga lokal na guro sa agham, si Dr. Woodward. Inalis ni Joe ang isang mapa sa kamay ng doktor. Nagulat ang lahat nang bumunot siya ng baril at pinagbanta ng mga ito na tumahimik. Sa takot na mahuli, kinuha nila ang Super 8 camera ni Charles at mabilis na nagmaneho palayo. Kinabukasan ay idinaan ni na Charles at Joe ang pelikula para ipadevelop. Iginiit ni Joe na tutulungan niya si Charles na tapusin ang pelikula at inalok ang video camera ng kanyang ama. Gayunpaman, naniniwala si Charles na hindi napapayag si Alice na tulungan sila pagkatapos ng nakaraang gabi. Pumunta si Joe sa bahay ni Alice para kumbinsihin siya na tulungan silang tapusin ang pelikula. Hiniling ng kanyang ama na si Louis na lumayo si Joe sa tahanan ng pamilya niya at kay Alice. Nang makitang medyo lasing ang kanyang ama, pumayag siyang tulungan si Joe at ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay pumunta muli ang grupo sa pinangyarihan ng pagbagsak ng tren. Sa panahon ng paggawa ng pelikula, napansin ni Joe na ang tren ay may Air Force insignia. Nang magtagal sa isang restaurant, pinasa niya ang mapa na hawak ni Dr. Woodward at napansin ang isang pulang linya na tumatawid sa buong bansa. Pumunta si Jackson sa lugar ng pagkadiskaril ng tren para maghanap ng mga sagot. Gayunpaman, ang clean-up crew at ang kanilang superior na si General Nelek ay ayaw sabihin sa kanya ang anuman maliban sa ang kargamento ng tren ay hindi mapanganib. Napansin ni Jackson na ang mga tao ng gobyerno ay kumukuha ng maliliit na puting cube at gumagawa ng mga plaster cast ng ilang mga gulong sa lupa. Kinabukasan, ang bayan ay napunta sa isang state crisis samantalang nawawala si Sheriff Pruitt. Ang kanyang nasirang sasakyan ay natagpuan malapit sa isang gasolinahan na basag ang mga bintana. Nakatanggap din si Jackson ng mga ulat ng mga nawawalang tao, aso at kagamitang elektrikal. Bagamat ang ilan ay nagulat ng mga nawawalang gamit sa bahay tulad ng mga microwave, ang kakaiba ay ang nawawalang mga linya ng kuryente at mga makina mula sa mga sasakyan.
Di nagtagal, nabahala si Jackson nang magsimulang pumasok ang militar sa bayan ng Lilian. Inutusan ni Jackson ang kanyang mga tauhan na ipareho ang kanilang mga radyo sa frequency ng militar at nakarinig ng isang bagay na pinangalanan sa code na Operation Walking Distance. Natagpuan ni Jackson ang militar na naglilipat ng mga gamit palabas ng tahanan ni Dr. Woodward. Sa paghahanap kay General Nelek sa site, muling humingi ng mga sagot si Jackson. Nang wala siyang nakuha, binanggit niya ang Operation Walking Distance. Dahil dito, sumang-ayon si Nelek na makipagkita kay Jackson sa gabing yon sa paliparan. Pumunta si Jackson sa paliparan upang makipagkita kay General Nelek, pero siya ay inaresto at ikinulong. Dumating si Alice sa bahay ni Joe at sinubukan ni Alice na kumbinsihin si Joe na hindi masamang tao ang ama niya at sumang-ayon si Joe. Napunta ang kanilang atensyon sa kakaibang puting cube na kinuha ni Joe sa train crash. Habang nanonood sila, nagsimula itong mag-vibrate at lumusot sa isang pader. Sa bahay si Luis ay lasing at si Alice ay tumakas sa kanya sakay ng kanyang bisikleta at hinabol ng kanyang ama sa kotse. Si Alice ay biglang dinukot ng isang nilalang pagkatapos na ibangga ni Luis ang kotse. Kinabukasan, sinuri ni Charles at Joe ang pelikula at nakita nila ang mga bahagi ng kakaibang nilalang na lumalabas mula sa isa sa mga nasirang bagon ng tren. Bigla na lang nagsimulang tumunog ang mga sirena ng air raid. Lumabas sila at nakita na ang bayan ay inililikas at ang lahat ay hinihiling na magulat sa lokal na military base. Sumakay sina Joe at Charles sa isang bus at inihatid sa base. Doon muling nakasama ni Charles ang kanyang pamilya habang hinahanap naman ni Joe ang kanyang tatay. Pero sa halip ay nahanap si Luis at nagsabi kay Joe na nakita niya si Alice na kinuha ng isang nilalang ngunit walang naniniwala sa kanya. Tinipon ni Joe si Charles at ang kanyang mga kaibigan at sinuhulan ang may-ari ng tindahan ng kamera ng bayan upang makabalik sa bayan upang iligtas si Alice. Pumunta sila sa bodega ni Dr. Woodward sa paaralan at nakahanap ng ilang mga pelikula, tape, record at talaan. Sa isang hiwalay na kuha ay ipinakita si Nelek na nakikipag-usap kay Woodward tungkol sa kung paano siya naging bahagi ng pangkat sa pag-aaral sa nilalang. Dahil sa mga impormasyong ito, nalaman nila na ang nilalang ay nakarating sa Earth sa kanyang craft noong 1958 na isang underground dweller at gusto nang umuwi. Gayunpaman, intensyon ni General Nelek na panatilihin ang nilalang para sa layunin ng army. Pinahirapan ni Nelek ang nilalang para sa kapakinabangan ng militar na naging dahilan kung bakit galit ito sa mga tao. Natagpuan din nila ang ship nito na naglalaman ng teknolohiya na nang lansagin ay nabasag sa maliit na puting cubes na nakita ng grupo sa lugar ng crash. Dahil sa mga pakikipag-ugnayan ni Woodward sa nilalang, nakakuha siya ng telepatikong link dito at pinaliwanag na dahil sa mga pahirap dito ay nagalit ito sa mga tao. Biglang natagpuan ni Nelek at ng kanyang mga tauhan ang mga bata. Ang mga batang lalaki ay isinakay sa isang military bus pabalik sa base nang ang nilalang ay umatake sa bus. Nakatakas ang mga bata habang inaatake ng nilalang ang iba pang opisyal ng militar at pinatay si General Nelek. Nagtagumpay si Jackson na makatakas sa mga bumihag sa kanya at nahanap ang isa sa mga kaibigan ni Joe. Matapos marinig ang mga plano ni Joe na iligtas si Alice, hinanap niya ang ama nito at isinama siya. Ipinaliwanag ni Luis na pumunta siya sa bahay ni Jackson pagkatapos ng libing upang humingi ng tawad. Tahimik din siyang pinatawad ni Jackson. Ang mga bata ay biglang napagitna sa isang lugar ng digmaan, habang ang mga tangke at iba pang sandata ng militar ay nagkakagulo. Habang nagtatangkang tumakas ang mga lalaki, nasugatan si Martin. Naiwan si Charles upang gamutin ang kanyang mga sugat habang nagmamadaling umalis sina Joe at Carrie sa sementeryo. Sinabi ni Joe kay Carrie ang mga kakaibang bagay na nakita at narinig niya mula sa garahe. Pagkasira ng isang pinto, nakakita sila ng isang malaking butas na hinukay na may ilang palapag ang lalim. Pagbaba sa hukay, tumawid sila sa pugad ng nilalang sa ilalim ng water tower ng bayan na naglalaman ng lahat ng uri ng mechanical na bahagi, kabilang ang mga nawawalang bagay mula sa mga taong bayan. Habang nanonood sila, nakita nila ang ilang tao na nakasabit sa itaas, kasama ang nawawalang sheriff, pati na rin si Alice.
Bago nila siya mailigtas, nasulyapan nila ang nilalang na kumakain ng paa ng tao. Inutusan ni Joe si Carrie na gumawa ng distraction gamit ang mga fireworks sa kanyang backpack. Nagdulot ito ng distraction na kailangan ni Joe habang ang nilalang ay tumungo sa tunnel patungo sa malalakas na tunog. Nailigtas ni Joe si Alice gayon din ang sheriff. Biglang lumapit ang nilalang sa likuran nila. Inagaw ang sheriff at ang isa pang babae sa kadiliman. Tumakbo sina Joe, Alice at Carrie. Na-corner sila ng nilalang ngunit si Joe ay nakatayo sa harapan nito at sinubukang mga tuwiran dito. Ang nilalang ay kumilos ng pagalit sa una, ngunit kahit nasa harap ng kakaibang hitsura nito, si Joe ay hindi tumugon ng pagalit tulad ng nakaraang pagtrato na nakasanayan nito. Bumalik ang tatlo sa ibabaw at nagtipon-tipon malapit sa water tower. Lahat ng uri ng mechanical na bagay sa lugar ay namagnet sa tuktok ng water tower. Ang mga trailer truck sa malapit na naglalaman din ng mga nakuhang puting cube ay bumukas at nagsimulang mabuo sa paligid ng water tower. Sa pagkakataong ito, nadatnan nina Jackson at Luis ang kanilang mga anak at nagkasundo ang magkaparehong pamilya habang umaakyat ang nilalang sa water tower. Habang nanonood sila, ang locket sa bulsa ni Joe ay nagsimulang lumipad palayo. Nahawakan ito ni Joe at nakita natin kung ano ang nasa loob nito. Isang larawan ng nanay ni Joe at siya noong sanggol pa. Sa huli ay pinakawalan ni Joe ang alaala ng ina at ang locket ay lumipad hanggang sa magnetized water tower, kung saan ito, ang mga metal na bagay at ang mga puting cube ay naging isang spaceship. Habang ang tuktok ng tore ng tubig ay naglaho at nagpaulan ng tubig sa mga tao sa ibaba, lahat ay nanonood habang ang ship ay umakyat sa langit at dito nagtapos ang pelikula. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang videong ito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli.